Good evening mga kababayan. Ito pong pag-uusapan natin ay hindi politika, pero connected sa politika. Yung po kasing lumabas na video, Valentine's video ng first couple, nila PBBM at First Lady Liza, yung tungkol ba dun sa question and answer na kumuha sila ng mga vloggers, yung mga tanong ng mga vloggers na sasagutin ng mag-asawa ng first couple about their relationship, yung mga medyo personal. Ngayon, maganda naman, di ba? Kasi nagpapakita lang na ipinapakita ng mag-asawa, ng first couple, na maganda ang pagsasama nila, na pwede silang tingnan na huwarang mag-asawa. Model couple, dapat lang, di ba? Dapat lang talaga dahil sila yung first couple eh. Dapat lang na maging modelo sila ng mga pamilya, ng mga mag-asawa. Ngayon, kahit na nakita natin na actually kilig-kilig, di ba? Hindi naman kasi maganda na lagi na lang na mga tungkol sa politika ang mapapanood natin o makikita, malalaman tungkol dito sa mag-asawa, sa first couple. Maganda naman itong makikita natin sila na yung human side nila. Ngayon, nakapagtataka at hindi mo maintindihan kung anong magiging damdamin mo tungkol dun sa vlog ni Maharlika. Hindi naman pala nagtatago. Nag-vlog eh. Kumbaga, sinusubaybayan pa rin niya yung mga nangyayari dito sa atin. Alam mo, itong si Maharlika, hindi mo talaga mag-gets ang utak nito, no? Ito na nga, nakademanda na siya. Hinahunting na nga siya ng pulis. May kaso, kaya nagtatago. Pero hindi pa rin talaga tumitigil. Walang katigil-tigil. At talagang nakatutok siya, ang mga atake niya. Dito talaga sa mag-asawa, lalo na kay First Lady Liza Araneta. Yung personal na buhay, lalo na. Kaya ko nasabi ko doon sa aking isang previous vlog, na may gusto ito kay PBBM, itong si Maharlika. May gusto ito. At ito mga pag-aatake niya dito sa mag-asawa, lalo na sa First Lady, ito ay tanda po ng pagkainggit. Inggit, selos. Halatang-halata, Maharlika. At ito na naman, ito ang bago niyang atake dito sa dalawa. Na kesyo scripted daw yung video. Scripted. Hindi raw totoo. At yung mga vlogger daw na sumagot doon, hindi, trolls daw yon. Hindi raw totoong mga tao yon. Scripted. At yung mga sagot doon, galing na rin mismo. Yung question and the answers, galing daw mismo kay Liza Araneta Marcos. Sira ulo na talaga itong babaeng ito eh. Walang makitang maganda. Yung magandang ginagawa nitong mag-asawa, talagang parating sa paningin niya ay masama. At talagang ibubulgar niya, ini-expose niya. Ikukwento niya sa mga tao, sa mga viewers, lalo pa dyan sa mga viewers niyang tanga. Mga tanga na nagpapaniwala dyan sa mga pinagsasabi nitong babaeng inggitera na ito. Di ba kayo nakakahalata, oy? Ako noon, follower ako niyan.
Kaya nga, nalason din niya ng isip ko. Nabudol ako diyan. Kaya panay din yung subscribe ko, kaka-follow. At naniniwala ako sa kanya, sa mga pinagsasabi niya. Kaya ang nangyari tuloy, pati yung dati naman akong Marcos loyalist, nalason ako nitong babaeng to eh. Eh kaso, kahit paano ako, namulat ako. Napansin ko eh. Napansin ko na, sabi ko, parang may mali. May mali. Dahil hindi na tama yung ginagawa niya. Nung napansin ko kasing mali na ang ginagawa niya, eh yung, bakit ka ako parang sobra ng personal yung mga atake niya, lalo na kay First Lady Liza. Masyadong personal at mga below the belt, masyadong too personal na mga issue, na malay ko kung totoo, sinisira lang niya, naninira lang talaga. Na, mga kababayan, totoo man o hindi, yung mga chismis na yan, yung mga nakaraan sa buhay nitong dalawa, kailangan pa bang ipagbubulgar yan? Ano ang goal? Ano ang objective sa paninira? Ng mga masyado ng, pwede tayong what's this? Magbatikos. Pwede tayong magbatikos. Dahil politiko sila. Pero ang batikusin natin, ang punain natin ay yung trabaho, tungkol sa trabaho. Bilang public servant, bilang government official, bilang politiko. Yun, pwede. Pero yung mga personal na bagay, mayroong something. Tapos yun pong bunganga niya na, hindi ko na talaga nagustuhan later, yung pagmumura, yung sobrang pagmura, napakabastos ng bunganga, napakabastos na tao. Dapat lang natin ma-connect yung mga lumalabas sa bunganga ng isang tao. Konektado yan, yun ang laman ng utak niya, yun ang pagkatao niya. Bastos siyang tao. Kaya po nag-umpisa ko, nawalan ako ng gana. Napag-isip-isip ko, teka kako, tama pa ba itong ginagawa ko na nagpapakinig ako dito, nagpapapaniwala ako dito? Kaya, kasi nung nagpa-follow ako sa kanya, hindi ko pinapansin o pinapanood yung mga tungkol sa mga ginagawa ni PBBM. Lahat na ginagawa ng PBBM, ang tingin ko mali din. Kasi sa kanya ako nakikinig. Kaya kayo dyan, kayong mga sumusubaybay kay Maharlika, abay mag-isip-isip kayo. Tama na yung pagpapalaso ng utak. Ilang buwan din akong nalason yan eh. Ilang buwan. Pero tumigil naman ako kaagad eh. Nakita ko kaagad. Nakita ko agad yung mali. Kayo dyan, hanggang ngayon eh, nagpapalason kayo. Hanggang ngayon, nagpapaniwala pa kayo dyan sa babaeng yan. Hindi nyo ba napapansin? Ang dami niyang kaaway. Ang dami niyang kaaway. Lahat na lang, mga naging kaibigan, naging mga close friend, nagiging kaaway niya. Hindi nyo ba na-analyze, nare-realize na there's something wrong dito sa babaeng ito? Close friend, dating sinuportahan, bakit ngayon ang tingin niya ganito na lang kasama? Diba, hindi nyo ba naisip na may mali? Tingnan mo, mga close friends, si Abel nakaaway. Si First Lady, si Bongbong Marcos nakaaway. Actually, hindi naman nakaaway eh. Inaway. Kasi hindi naman lumalaban pabalik eh.
O ngayon, sinong latest na kaaway niya? Naka-close niya dati. Di ba si Bagong Lipunan? O ngayon, di ba ipinag-i-expose ni Bagong Lipunan yung mga... Dito na lang sa mga pinagsasabi ni Bagong Lipunan, aba mag-isip-isip na kayo. Ini-expose na siya, oh. Na puro pala talaga kasinungalingan at mayroong personal interest itong ginagawa ni Maharlika. Matagal ko nang nahalata yan eh. Pero itong mga tatanga-tanga na mga hanggang ngayon sumusubaybay dyan, nagpa-follow, alam nyo, pinapayaman nyo lang itong Maharlika na ito. Kayo ang nagpapayaman sa kanya. Dahil hanggang ngayon, sinusuportahan ninyo. Hindi kaya pinagtatawanan kayo ni Maharlika? Mag-isip-isip nga kayo. Dahil dyan sa dami-dami ng views na bigay ninyo, kumikita siya. At ano yung kinikita niya? Paano siya kumikita sa inyo? Hindi ba dahil sa mga pagsisinungaling at paninira sa kapwa? Paninira sa Pangulo natin? Paninira sa mga taong naging mabuti sa kanya? Dahil sa chismis, dahil sa paninira ni Maharlika, sinusubaybayan ninyo. At diyan siya kumikita. Pinagkakakitaan kayo eh. Hindi nyo ba naisip yun? Sus ko naman. Huwag naman kayong magpahalata na wala kayong mga sariling bait. Ako, pansamantalang nawalan ako ng sariling bait nung nagpapapaniwala ako dyan. Pero nagising ako kaagad. Naumpog. Kayo, kailan ba kayo mauuntog? Pinapayaman nyo lang siya. At ang nagpapayaman sa kanya, yung paniniwala ninyo, yung pagpapakinig ninyo sa mga chismis niya at paninira. Pakinggan nyo yung sinasabi ni Bagong Lipunan. Ako naniniwala ako doon dahil mag-close sila, alam na insider siya kumbaga. Alam niya yung totoo, yung totoong Maharlika, yung totoong bakit siya galit na galit. Sabi ko na eh. Oh, yung unang rason, yun ang alam ng karamihan na rason kung bakit galit na galit ang Maharlika dito sa mag-asawa ay dahil sa hindi napagbigyan doon sa posisyon na gusto niya na hinihingi at yung mga posisyon ng mga kaibigan niya na hindi rin ibinigay. O ano yung sabi ni Bagong Lipunan? Napanood ko kagabi yung video niya. Kaya galit na galit dahil hindi nga talaga napagbigyan ng mga posisyon. At ang rason nun kung bakit hindi sila pinagbigyan, ako, na-sense ko na yun eh. Dahil sa bunganga mismo ni Maharlika nang galing na nag-submit siya ng listahan kay First Lady Liza. Na ito, listahan ng mga kaibigan niya. At including herself. Na kung saan dapat ilagay. Very demanding, sa tono na lang niya, very demanding. Siyempre, ikaw si First Lady, aba, who you? Sino ka para utusan ako na ilagay mo ito doon, ilagay mo ito dyan, ilagay mo ako dito sa ganitong posisyon? O si Bagong Lipunan na mismo nagsabi, demanding, very demanding yung dating kay First Lady. Unang-una, sino ka ba? Nakatulong ka lang? Hindi naman ikaw ang totally nagpapanalo. Nakakontribute ka, oo. Pero hindi dahil sa nakakontribute ka sa pagkapanalo ng tao, pwede ka na mag-demand. Sino ka? So, ibig sabihin, kaya mo yun ginawa dahil mayroon kang personal interest. Ngayon na hindi ka napagbigyan, sinisiraan mo na.
maggagawa po tayo ng separate video tungkol dyan. At ito nga, ang napansin ko, na yung sobrang hatred niya dito sa first couple, lalong-lalo na kay Liza Araneta, ito po ay dahil sa inggit niya sa First Lady, kasi may kursunada siya kay Bongbong Marcos. Sabihin niyang hindi. Babae rin ako eh. Kaya alam ko yung mga ganyan. Magpakyut ka, magpa-sexy ka nung... Ako nahalata ko yun eh. Alam ko kung ano yung objective niya doon sa pagsusuot ng parang bold star. Hindi naman niya dati ginagawa. Dahil si Bongbong Marcos yung interviewin, sobrang nag-flirt. Oh, i-deny mo ba yan, Maharlika? Excuse me. Kung hindi ka nagpa-cute, hindi ka nagpa-sexy, hindi mo inaakit, sinisidyus si Bongbong Marcos, hindi ka magsusuot ng ganon? Excuse me. Pag ako kumakati yung ulo ko. Ito pong tungkol dito sa video na yung video ng mag-asawa, Valentine's video, na pinag-initan. Umusok na naman po si Maharlika nung mapanood ito. Kesyo peke raw. Hindi totoo. Oh, dito mo lang na naman ulit mapapansin yung sobra niyang inggit. Inggit siya doon sa love story nung first couple. Mas lalo na yung tanong na first kiss. Galit na galit siya doon. Kasi nga naiinggit. Pati ba naman yun? Pati ba yung love story nitong mag-asawa kinaiinisan niya? Dahil nga po inggit, dahil may kursunada siya. I-deny mo, Maharlika? Sa totoo lang, may crush ka kay Bongbong Marcos na pati yung ano ba yun? Yung ang hirap kasi banggitin eh. Yung ano yung tawag niya? Putotoy? Kesyo pati putotoy ni Bongbong Marcos babanggitin mo? Bakit pati yun? Napaghahalata lang talaga na nagpapantasya ka. Pinagpapantasyahan mo si Bongbong Marcos. Yun lang yun. Kayo na mga tanga na followers ni Maharlika, di nyo yun napapansin? Ang tanga-tanga nyo. Naiinggit siya kay First Lady. At lalong naiinggit siya lalo ngayong Valentine's dahil yung ipinangangalandakan nito ni Maharlika na kesyo hindi naman daw si First Lady ang forever ni Bongbong Marcos. Kaya pinapasinungalingan niya itong mga labing-labing moments nitong mag-asawa. Inggit ka. O, di ba? Every Wednesday pala nagdi-date yung dalawa. O, hindi yun pinaniniwalaan ni Maharlika. Pwede ba? Halatang-halata ka, Maharlika. Inggitera. Silosa inggitera. Naiinggit ka kasi siguro wala kang Valentine's Day. Alam mo, imbes na pag-initan mo yung relasyong mag-asawa nitong first couple, maghanap ka na lang ng bakit hindi mo na lang pagtuunan ng pansin yung asawa mo? Or baka nga naman kasi hindi na maganda ang love life mo. Gumawa ka rin ng love life mo, hindi yung sisirain mo yung magandang love life ng kapwa mo. Gets mo? Tumigil ka nga. Tumigil ka sa paninira. Napaghahalata ka na. Sobrang pagkainggit mo.
Gumawa ka ng Valentine's date mo para mabawasan yung inggit mo. Wakata. Okay mga kababayan, Happy Valentine's din in advance. Kahit wala akong Valentine's Day, ako nag-iinggit. Happy Valentine's sa lahat. Peace.